Sa mapagpalang araw sa inyo, ating mga dear subscribers ng Good Life TV. Investment option ang pag-uusapan natin ngayon, specifically ang REIT or REITs or Real Estate Investment Trusts. Kung saan, so far, pwede kayong kumita ng 6 to 9% every year. So, low risk investment na to, more or less, kesa dun sa mga scammer na double your money in weeks. And legit po itong investment na to. So, nakita ko kasi yung graphics ni AAA Equities recently. Kaya napagawa ako ng vlog tungkol dito. Matagal na tayong may mga rates. Pero dito nilista niya. Ang dami na palang available rates sa Pilipinas. And nilista niya yung rankings. Yan. So, yun yung sinasabi kong pwedeng kumita kayo ng 6 to 9% estimated dividend yield per year yan. No? So, later on, isa-isahin natin kung ano yung mga nakalistang rates na yan. So, bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel na Good Life TV as you celebrate and count one's blessings. So, recap muna tayo. Ano nga ba yung REIT o REIT? So, REIT ay Real Estate Investment Trusts. So, ito ay ang mga kumpanya o shares ng companies na may rental property. No? So, ito yung may mga lupa, may mga building, offices, or malls na kumikita ng rent. No? So parang kung gusto niyo kumita ng rent sa Glorieta, sa mga SM malls na hindi niyo kailangan magbili ng pwesto doon at isublease, ito ang pwede ninyong maging option. So ang stockholders ay makakuha ng share ng rental income. Nakalista ito sa PSE like a common stock, so mabilis siyang ibilin at i-trade, and yung liquidity nandun na rin. So kung kailangan niyo magbenta at mag-pull out, hindi niyo kailangan ibenta yung property. Ang ibibenta nyo lang yung shares. No? Ang kagandahan sa rates, required itong mag-distribute ng 90% ng net income nila as dividends. Kaya naman, more or less, basta kumikita yung rate na napili ninyo, makakaasa kayong may mabibigay itong dividend quarterly na ang share ay 90% ng net income nila. Syempre, yung majority of shareholder, kung Ayala na rate yan, Ayala pa rin. Pero syempre, kung maganda naman at substantial yung hawak ninyo, then maganda yung kikitain ninyo na based dun sa graphics nga ni AAA, pwedeng umabot ng 6% or kung ibang rates 9%. So far, based sa dividends at sa price. Kaya lang, unlike preferred shares na fix yung dividends, kasi sa preferred shares na yan sa previous video na discuss natin na naka-percent na yan. Kung bumili ka ng per share na 75, tapos sinabi 10%, 7.5 per year yung kikitain mo. Fix na yun. Pero sa rate, depende kung magkano yung kinita nila, yun yung i-declare nila. Kaya yung 6 to 9% can be variable, no? So, balikan lang natin, ano nga ba yung mga rates na ito. Ayan, no? So, may V-rate, PhilRT, rate, DDMPR, etc. Yung kauna-unahan dyan is si R-rate or si Ayala REIT. So, yun yung mga nasa 6%. Itong mga dividends na to is based dun sa price nila as of the trading day, or in this case, August 9. So, ano ba yung mga nakapaloob dun sa rates na yan? So, mga office building, so far sa Pilipinas, mga office building yan, ang karamihan na nag-aano ng rates. So, yung mga BPO, ng upahan na opisina, ganyan. Yun yung pinasok nila dun sa company na binuo nila as rates. No? Mga malls are also popular choices ng ating mga REIT or rate companies. So, yun. So, yung mga naglilis sa mall, mga mahilig mag-mall, ganyan. Pwede kayong makakuha ng income share if mag-invest kayo sa rates. So far, we have also solar power plants. So yan, kung nililis yung lupang yan, and then kumikita yung solar power plant. And ito is actually another power plant. No? So as mentioned, iisa-isahin natin yung mga rates. So far, para magka-idea kayo kung ano bang pipiliin ninyong rates. So ang mga information na ito ay nakuha namin sa website ng mismong rate company. No? So as mentioned, si REIT, ang kauna-unahang rate natin, ito ay pag-aari ni Ayala. So as of this vlog, ang laman ng rate na yon ay ang Glorieta 1 and 2, Marquee Mall, 1 Ayala West Tower, ito yung bago, dun sa may Ayala Corner EDSA, 1 Ayala East, yung Glorieta BPO Buildings 1 and 2, Solaris, ito office na to, Solaris, Ayala North Exchange, sa tapat ng RCBC Plaza, malapit sa Makati Med, MECC, TP Cebu, The 30th, Laguna Technopark, BPI PhilAm, Vertis, yung iba mga sa provincial na, sa pamanhin kung di na familiar, no? Bacolod, Ayala North Point, Ipotec, ganyan.
So the companies have the option to buy more shares or ilipat yung ownership ng mga property na to sa kanila or vice versa. So nung nag-start si Arit, maliit pa lang yung holdings niya. Ngayon, lumalaki ng lumalaki, therefore lumalaki yung income, kaya may tendency tumaas din yung share price, no? Sa MREIT naman is Mega World. So these are mostly offices, no? Kasi malaki ang office portfolio ni Mega World. So you have here McKinley Hill 1-3, World Squares, 810 Upper McKinley, 1820 Upper McKinley, World Finance Plaza, 1 West Campus, 5 West Campus. Sa Eastwood, meron din sila yung 1880 Eastwood Avenue, 1800 Eastwood Avenue, E-Commerce Plaza. Sa Iloilo, they have the Richmond Hotel, 1-3 Techno Place, 1-2 Global Center, and then the Festive Walk. Si VREIT naman, si Vista, sa pinakitang graphics ni AA, siya yung may pinakamataas na return at 9%, no? Meaning, sa share price na bili mo and then compared yung dividends na dinideclare nila, papatak halos 9% per year. So, ang laman nun ay ang SOMO, Vista Mall sa Cavite, yung Star Mall sa Bulacan, Vista Mall sa Gentry, Cavite, Tansa, Cavite, Imus, Espinas, Pampanga, Antipolo, Talisay. So, basically, mga Vista Mall yung laman. Vista Hub in VGC Taguig and Vista Hub Molino in Cavite. Si PhilRT naman is backed by PhilInvest, no? Ang laman nun, di na nila in-identify, but these are 16 buildings in Northgate Cyberzone in PhilInvest City. Sa Alabang po ito, no? So, yung mga taga-Alabang dyan, familiar kayo dito sa Cyberzone. And then, they have a Cyberzone Cebu Tower 1 in Cebu IT Park. And yung lupang nakalis sa may-ari at operator ng Crimson Resort and Spa sa Boracay, no? So, yung Crimson, umuupa pala yun ng lupa, and then yung kita dun sa upa na yon mapupunta kay PhilRT, and then 90% i-declare dividends, ipapamigay dun sa mga may hawak ng PhilRT. DDMPR is Double Dragon. So, ito yung building, DD Meridian Park in Pasay City. So, ito yung tatlong tabi-tabi, no? So, they have the Double Dragon Plaza, Double Dragon Center East, and Double Dragon Center West. So, ito yung sa Pasay bago kayo makarating ng MOA. So, next naman, we have RCR or Robinsons na REIT. So, ang laman nun ay Cyberscape Alpha, Cyberscape Beta, Terra Tower, Cyber Sigma, Exa Zeta Tower, Robinsons Cybergate Cebu, Galleria Cebu, Robinsons Place Luisita 1, Naga Cybergate, Delta 1, 96 condo units sa Equitable Tower, and 31 condo units sa Robinsons Summit Center. So, yung lease nun, again, ang kinikita ni RCR. So, ito naman ay 2 na hindi traditional, no? We have Premier Island Power Back P rate. Ang laman nun, ang kumikita ng rental income nun ay ang SI Power Corporation and Camotes Island Power Generation Corp, no? So, si Sipcor is an HFO fired power plant na nasa Candanay Sur, Siquijor. Nasa Candanay Sur, samantalang si Siquijor, no? Tapos, yung Campcar naman ay nasa Poro, Pilar, Camotes Island, Cebu. So, power plant. Si Sitcor Energy naman, or CREAT, ay solar power plant na nasa Clark, Freeport Zone, Pampanga. So far, yan yung mga choices ninyo ng REIT, no? Na pwede nyo piliin. Ano ba yung tingin nyo kikita ng maganda ngayon as rental income? And then, ano yung magaling yung management? Syempre, nag-matter yun. Kasi, sila rin yung mamimili ng mga buildings. Kasi hindi naman lahat ng building na hawak ni Vista or ni Ayala nandun eh. Syempre, strategic din yun kung ano yung willing silang i-share yung rental income and then which ones yung susuluhin muna nila. So, wag lang kayo magpapabulag sa dividend income. So, ito namang graphics nito ay nakuha ko kay Mercado Barkada. So, kung hindi pa kayo subscriber and interested kayo sa mga ganitong stock exchange topics, subscribe kayo kay Mercado Barkada, no? So, ito naman yung sarili niyang index. So, dito naka-indicate yung price kasi nagbabago yung price ng REIT everyday based sa trading. And then, gusto kong ituro yung attention ninyo dun sa stock PNL and total stock plus dividends PNL na second and last column sa kanan. So, makikita nyo dyan, si Arit lang yung naka-green, yung stock PNL, kasi siya yung umakyat yung presyo from the time nilista siya. If I recall correctly, 27 yung price nito nung nilista siya nung nag-IPO siya basically sa PSE.
So makyat na siya sa 34, therefore nag-increase ng 25% yung stock PNL. Tapos pag dinagdag mo pa yung total dividends na nakuha from the time naglista siya hanggang today, nasa 46%. So more or less nakakalahati ka na. So not bad na rin, 'di ba, kung na-timingan nyo. The rest, ang mga REIT ay unfortunately down yung price nila from the listing price, no? So let's say si VREIT 4.6% down lang siya. Si PhilRT kalahati yung binaba, unfortunately. So baka mga nasa 7 naglista yan. Ngayon nasa 3.40 na lang siya. So yun, ta-timingan nyo rin. Siguro today or this week is a good time kasi bagsak yung presyo, matataas yung yields. But kung mamimili kayo, REIT, subok na, matagal na naming hawak yan. And then RCR, REIT, PRIT, and VREIT are more or less up pa din naman, no? Kahit papano, considering yung dividends nila and the price appreciation. So yun lang, caveat, no, do your own research, but hopefully with this video mas nakilala nyo kung ano yung mga REITs, and duly consider ninyo, no? Sayang kasi namimigay sila ng dividend income quarterly, required sila by law 90%, no? So kumbaga, as long as kumikita sila, magbibigay sila. Hindi siya discretionary na 50% muna or 10%. So if you like our video, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. And also, please do like, comment, and share, no? Malaking bagay po ito para sa amin and sa aming efforts. Maraming salamat ka, Good Life!